na yung oras natin. Pero dahil nga sa mga naganap sa atin kanina, pwede na nga tayong umuwi nun, di ba? Kasi actually, yung pastoral prayer pa lang, parang preaching na kung nakinig kayo, di ba? And ako nga rin, same kami ng nararamdaman, tsaka nasa sense ni Ate Mer, na kailangan minsan sa buhay natin, kailangan nating may i-repent, tsaka ihingi ng tawad sa Panginoon. Kasi nga, minsan hindi tayo nagiging okay, nagiging ayos, di ba? Pinapakita natin, di ba, physically, outwardly, na okay tayo. Pero ang totoo, hindi tayo okay sa devotion natin, hindi tayo okay kay Lord, namimiss natin siya. Kaya parang itong August, gusto ko rin sana, ay yun nga, it's time to reflect and evaluate natin yung buhay natin. And kasi dahil papunta na tayo sa Teshuvah Days, di ba? At ang Teshuvah Days kasi, judgment yan sa mundo. Na habang may nangyayari sa mundo, mga sakuna, tayo dapat nagpe-pray tayo. Tsaka yun nga, after kasi ng Teshuvah na Days of Repentance, darating yung time, magkakaroon na ng Days of Rejoicing. Na kapag nagrepent ka in the Days of Repentance, maaani mo yung mga blessing na dapat sa'yo. Kaya actually, ang title ng message ko dapat ngayon, parang New Beginning and Unhindered Blessing. Parang ganon. Na kasi kiniklaim natin na itong August natin is New Beginning Month and also Month of Answered Prayers. Kaya ang parang tumatakbo sa isip at puso ko, yun nga yung patungkol sa unhindered blessing. Ayan. Pero ngayon nga, ang isashare ko muna sa inyo is the God of New Beginnings. Sabi nyo nga, New Beginnings. Bagong simula. Ayan, bagong simula. Yan, kung merong sa inyo, mangangako sa inyo ng bagong simula, huwag kayong maniwala. Diba? Kasi walang ni isang tao ang may kakayahang bigyan ka ng bagong simula, kundi ang Diyos lang. Diba? Pag kunwari, meron kayong, may nagsabi politician sa inyo, pag binoto nyo ko, pag ako ang nahalal, bibigyan ko kayo ng bagong lungsod, bagong buhay, bagong mga pintura, bagong mga poste. Diba? Bagong mga aklat sa eskwelahan, bagong mga sapatos na may tatak ni Mayor. Diba? Yung mga bagong-bagong yan, hindi yan kayang ibigay basta-basta ng tao. Ang makakapagbigay lang sa atin ng bagong simula ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya siya ang Diyos, God of New Beginnings. And yun nga, sino dito ang nakakanood ng cinema, ng sine, o kaya naman ng mga movie? Yan. Sino dito ang mga nagne-Netflix, o kaya naman YouTube? Yan. So, sana magbago na kayo sa mga ganun. Pero madalas, kapag nanonood tayo ng movie, anong napapansin natin kapag nakikita natin na yung movie o kaya teleserye, pangit na yung nangyayari. Di ba? Parang gusto mong patayin na lang yung TV. Ayaw mo nang ituloy, di ba? Kasi bugbog na yung bida. Parang gusto mo na lang, another movie na nga lang, ang pangit na. Di ba? May kilala rin ako, hindi niya masyadong pinapanood yung whole movie. Ini-skip niya lang. Kasi ganun siya ka-boring pag nanonood siya ng movie. Pero alam nyo, ganun din daw yung tayo. Parang sa buhay natin. There are times, next natin yung picture, na sa buhay natin, yung ayaw natin, yun ang iyari. Diba? Sa buhay natin na, ano ba naman to Lord? Ganito yung in-expect ko sa 2024 ko, pero bakit ganito yung nangyayari sa akin? Yung parang gusto natin, parang papel, na i-crumple na lang tas itapon. Diba? Pero alam nyo ang magandang balita ngayon na gustong sabihin ng Panginoon, kung ganun man yung nararanasan natin, si Lord ang may akda nun. Yung mga bagong simula, sa Kanya galing yon. Kasi He is the God of new beginning. Kaya ikaw naglulong na magkaroon ng bagong simula, na begin again, kasi si Lord ang naglalagay niyan sa'yo. Kaya this day, yan, sinasabi ng Panginoon sa'yo ng mabuti na pwede kang magsimula. Ano man yung mga parang pinapanghinayangan mo, ano man yung mga kasalanan na nagawa mo, you begin again. Sabi mo nga sa katabi mo, you can begin again. Yan. And lagi ko nga sinasabi sa inyo, pwede naman natin na hindi na antayin, di ba? Yung fagot service, pwede na natin gawin ngayon pa lang. And sabi nga, the Bible tells us that God's mercies are new every morning. Yun yung binasa kanina ni Sister Mary Rose. Sabi, God knew we make mistakes. Di ba? Kasi tao lang tayo. And constantly offers hope so that we don't have to continually repeat that sad story ending. Di ba? At dahil nga tao tayo, talagang prone tayo sa pagkakamali. Pero praise God, He is the God of new beginning. Sabi, the same God who created our need for new beginnings is also the only one
who can give us new beginnings. And in His love, He waits for us to receive this new beginning from Him. Ang gusto niya lang, tanggapin mo yung bagong simula na ito. Diba sa'yo? Bagong simula para sa pamilya, bagong simula para sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Diba? Nakakatawa nga kasi may mga testimony tayo ngayon na meron silang natatanggap na bagong trabaho, merong lumipat sa bagong bahay ngayon, diba? Merong mga nakatanggap ng bagong pagpapala, mga incentives, diba? Kumbaga kasi, it's a new beginning. It's a new season, diba? It's a new day. Diba? Fresh anointing is coming our way. Amen? Diba? Kaya dapat lagi kang maniwala at manampalataya na sa akin din may bagong gagawin ang Panginoon. Diba? Meron ding na-promote sa trabaho. Hindi niya nga lang napag-pray yung pagpapromote sa sweldo. Trabaho lang yung na-promote. Yung sweldo hindi. Kaya dapat, pag nag-pray ka, kompletuhin mo. Sabi mo, Lord, i-promote niyo po ako sa trabaho. Di ba? Pero at the same time, promote niyo rin po yung sahod. Kasi yun nga, yung pinapagawa lang yung napopromote. Di ba? Kaya yan, sabi nga dito, He who sits on the throne said, Behold, I am making all things new. And He said, Write, for these words are faithful and true. Kaya sabi nga, the resurrection of Jesus Christ is the best example of God's heart for new beginnings. Alam niyo ba yon? Na nung pagbangon ni Jesus mula sa mga kamatayan, nagkaroon siya ng bagong beginning, ng new beginning. Kaya naman, sabi, through the resurrection of Christ, God has turned an otherwise sad ending into an eternally happy ending. Imagine niyo yung mga disciple, kung gaano sila lugmog. Ano yan? Luglog. Yan, bahala na kayo. Down na down. Kung gano'n sila, gano'n na gano'n, di ba? Pero, isang araw, kinasande yan, nakita nila ulit, di ba? Na si Jesus ay nabuhay na muli. Kaya, hindi lang natapos sa sad story or sa sad ending, kundi nagkaroon ng bagong simula. Kaya sabi nga, our Father is a loving teacher who shows us the way to discover new beginnings in our own lives. Pero tatandaan natin na ang Diyos natin, tinuturuan tayo para magkaroon ng new beginning. Kailangan lang, di ba, ay matutunan natin to. And perhaps, sabi nga, you are struggling in your marriage. Sino dito naman problema sa asawa niya, sa pamilya, sa trabaho, o kaya naman sa adiksyon, sa magulang, o kaya naman sa kapatid. Ngayon, sabi dyan, how can we apply this happy ending and find that new beginning? Pero tatandaan natin, sa lahat ng mga pangako na ito ng Panginoon, meron tayong dapat part na ginagawa. Sabi nga, well, God does His part and lovingly waits for us to do our part. That is why He has two requirements that leads to new beginnings. So dalawa lang to, kaya dapat sa ulo nyo and i-consider nyo sa buhay nyo. Unang-una, para magkaroon ng new beginning, dapat maniwala ka sa himala. Maniwala ka sa miracle. Amen? Kasi kapag kailangan mo ng new beginning, kailangan mo rin ng bagay ng kung sa'yo ay hindi mo kayang gawin. Ang tawag doon ay miracle. Di ba? Halimbawa, hindi mo kayang baguhin tong asawa mo. Di ba? Paano ka magkakaroon ng new beginning ng bagong asawa? Hindi sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kanya. Ay, divorce ko na lang, bago asawa na lang ulit. Hindi. Kasi kapag may problema ka dyan sa asawa mo, ipag-pray mo na baguhin siya ng Panginoon, simulan ulit ng Panginoon, di ba, sa kanya yung ginagawa. Di ba? Nang sa gayon, pag buwi mo ng bahay, uy, bago na yung asawa ko. Hindi na naglalaklak ng beer. Di ba? Hindi na nagsusugal. Di ba? Again, bagong tao pagkatao, hindi bagong asawa. Di ba? So, kung maiisip lang ng iba to, di ba? So, maiiwasan natin ang mga paghihiwalay. Kundi, pag pinag-pray mo kasi, yan, possible yan. Kaya nga meron dito, mag-asawa, si Wayne Cordero yung nagkakwento. Sabi niya, ang dami niya na daw na mag-asawa na kinounselan. Yung iba nare-restore, yung iba hindi. Ngayon, sabi niya dito, ano ang difference? Ano daw ang pinagkaiba sa mga mag-aasawa na yon? Yung na-restore, bakit? Kasi naniwala sila na may himala. Diba? Kasi humaharap daw siya sa mga mag-aasawa, tapos ang lalala daw talaga ng mga kaso. Merong mga nambabae, merong lulong sa droga, diba? Pero iisa lang ang common denominator ng mga na-restore. Naniniwala kasi sila na may himala.
naniniwala sila na kayang komponohin, kayang i-repair, kayang i-restore, kayang gumawa ng himala ng Diyos. Amen? Kaya every time na nagka-counsel daw siya sa mag-asawa, unang niyang tanong, naniniwala ba kayo na babaguhin ng Diyos ang buhay niyo? Ngayon, kung hindi agad ang sagot nila, hindi niya na pinapatuloy yung counseling. Tinatapos niya na agad. Kaya tayo rin, sa buhay natin, kung gusto natin ng new beginning, believe in miracles. Amen? Naniniwala ka ba sa himala? Tanungin mo yung katabi mo, naniniwala ka ba sa himala? Diba? Kasi kung hindi, baliwala. Diba? Naniniwala ka bang mababago ang magulang mo? Naniniwala ka bang mababago ang katabi mo? Naniniwala ka bang mababago ang kaklase mo? Maliligtas ang kamag-anak mo? Amen. Kasi kung naniniwala ka, mangyayari. Diba? It's all about faith. Diba? It's all about pananampalataya. Kaya dapat maniwala tayo. Okay? Kaya sabi nga dito, can you recall a miracle that God has done for you? Was it difficult to receive? And did it require something of you? Diba? Kaya halimbawa, i-review mo yung buhay mo. Meron bang nangyari na miracle sa'yo? Ngayon, ang tanong dyan, mahirap ba natanggapin? Ako nakaranas din ako ng mga ganon. Pero ang nangyayari, minsan kinakalaban ko yung sarili ko kasi habang nagpe-pray ako, umaandar yung duda na ito yung pinagpe-pray ko. Pero ang wisest nga na nagawa ko, yung inaano ko, yung kinakancel ko na yung duda na lumabas sa bibig ko. Kasi yun nga, yung kagaya sa prayer ni Ate Mer. Kasi kapag nag-pray ka, tapos yung isip mo nagdududa, tapos sinabi pa ng bibig mo, baliwala, wag ka na mag-pray. Kasi makakancel din yung prayer mo. Kasi pag nag-pray ka, ano sinasabi ng Bible? You must believe. Na kapag nanalangin ka, nagsik ka sa Panginoon, you must believe, maniwala ka. Diba? And may mga pagkakataon na nangyari yan sa akin, na iba yung nasa puso ko, yung sinisigaw ng spirito ko, naniniwala sa milagro, pero ang isip ko lumalaban, naglo-logic mag-isa. Ngayon, ang ginagawa ko, hindi ko sinasabi. Diba? Pero ang galing, kasi parang pag nagpe-pray ako, tapos tinutuloy ko yung pagpe-pray kay Lord, ako mismo, napapahiya. Kaya yun yung nasa prayer points ni Olokoya, Lord, embarrass me with your miracle and with your blessing. Bakit embarrass? Kasi Lord, pahiyain mo ko. Diba? Sa mga milagro na na matutunghayan, masasaksihan ko. Diba? Kasi ganon, yung kailangan maniwala ka. Okay? Kaya sabi nga, dito, the new beginning requires something you cannot do for yourself. A miracle. Diba? Naalala niyo yung kay Moses, wala na silang magawa. Diba? Wala na silang pupuntahan doon sa Red Sea. Pero ang galing dahil ang Diyos ay Diyos ng milagro, nahati ang dagat. Kaya nakadaan sila. There are times, diba, may mga pagkakataon na mararanasan mo yung Red Sea sa buhay. Pero dapat maniwala ka na ang Diyos naghahati ng Red Sea. Amen. Diba? Andyan ang Red Sea ng diba, ng bills, ng babayarin. Sino nag-increase na naman ang Meralco nila? Diba? Tatandaan mo, kayang hatiin yan ng Panginoon. Amen? Naging 6,000 ang bill mo. Hinati ng Panginoon. 3,000 na lang ang iba yung 3,000. Diba? Wow, ang galingin. Diba? Kasi ang Diyos talaga ganon. Diba? Yung may mga pasahan sa school. Diba? O dapat maka 40 kayo para tumaas. Hinati ng Diyos, bumait yung teacher mo. Sige, 20 na lang, pasado ka na. Diba? Minsan may mga pagkakataon, yung hindi mo kayang gawin, diba? Pag nag-pray ka, ang Diyos ang gagawa. Amen? Kaya wag kang tumunganga, diba? Manal sa Diyos. Diba? Bakit? Siya ang bahala. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga, Jesus said to them, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Diba? Sinabi ba dyan, some things are possible. Maybe all things are possible. Sabi dyan, all things are possible. Diba? As in lahat. Ano pag sinabing lahat? As in lahat, Gab. Lahat. Diba? Lahat. No exemption. Lahat ay lahat. Lahat ay posible. Amen? Kaya nga nung nakaraan, di ba, sabi ni Angge, naniniwala na ako na may miracle, magkaka-God's will din ako. Diba? May mga ganun. Kasi totoo naman talaga yun. Na minsan, akala natin, huli na ang lahat. Diba? Yung pala, graduate ka pala.
Di ba? Kala natin, nandun na tayo sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Yung pala may gagawin kasi si Lord. Meron siyang parang, di ba? Kaya ang pinakamagandang ano dyan, yung talagang kahit yung mga pastor, ginagamit yung ganun eh. And the Miss Universe is Cambodia. Ay, Colombia. Ay, ano pa talaga yun? Ganun yung Colombia, oh. 2015 yun. Pero ano sabi? Sorry, I made a mistake. Sabi ng host. The Miss Universe is Miss Philippines. Kaya sabi ni Pia Wurzbach, napaganda pa yung ano niya. Eh ngayon, Miss Universe, take your walk. Di ba? Ang ganda na, talagang buong mundo nakilala siya. Bakit? Kasi ang ganda ng di ba? Nang parang nagkamali. Di ba? Although nasaktan yung Colombia nga ba yun? Ayan, yung Colombia, pero ang galing-galing ng story. Si Pastor nanonood ng Miss Universe. Balita kasi. Diba? So, kaya nga, minsan, dapat maniwala tayo sa ganon. Yung akala natin, di ba? Ang ba yan? Ganyan. Bagsak na ako, ganyan. Yung pala, merong gagawin si Lord sa'yo. Okay? Akala nyo, wala kayong ulam mamayang gabi. Yung pala, imbitahan ka sa birthday party mamaya. Diba? Kaya libre yung hapunan mo. Amen? Kaya sabi mo, maniwala ka sa Diyos. Huwag ka agad ma-down, di ba? Look up, di ba? Tumingin ka sa langit. Di ba? Kaya si Moses, tingin siya dito, walang mapuntahan. Tingin siya dito, wala. Mga Egyptian. Red Sea. Di ba? Ang nalimutan niyang gawin, tumingin sa taas. Di ba? Nung tumingin na siya sa taas at inangat niya na yung tungkod niya, doon na nahati yung Red Sea. Amen? Kaya pag tumitingin tayo sa taas, tumitingin tayo kay Lord, all things are possible. Di mo kaya, pero kaya ni Lord. Amen? Di ba? Yung mga na yan, di mo kaya talaga, pero kaya ni Lord. Amen. Okay. Sa sunod naman, sabi nga, perhaps you've tried everything you know to change your situation and nothing has worked. The question isn't, can God do a miracle? We know that He can. The question is, are we willing to receive God's miracles? So, yan. Kaya nga, maybe you have no problem believing naman that God can do a miracle. May faith ka. Pero, however, believing in miracles is great, yet it is simply not enough. Kasi merong pangalawa na dapat mong i-apply. Sabi dyan, we follow His lead. So, yun na ha. Maniniwala ka sa miracle, pero dapat ang pangalawa mong gawin, we must follow His lead. Na ibig sabihin, kung naniniwala kang may miracle, gawin mo kung ano yung sasabihin niya. Diba? 10-10, naniniwala ka ba na papasa ka? Amen! Sunod na instruction ni Lord, mag-aral ka. Huwag kang magbo-boyfriend. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon. You must follow His lead. Diba? Raylene, naniniwala kang papayat ka? Oo. Sabi ni Lord, mag-diet ka. Diba? Huwag lahat kainin mo. Huwag yung kay Jassel, huwag yung kay Althea. Yung sa'yo lang ang kainin mo. Yes, Lord. Diba? Kung may mga, halimbawa, naniniwala tayo na may gagawin si Lord, diba? Dapat, willing ka to take the next step. Amen? Gab, naniniwala ka bang pagpapalain ka ni Lord? Payayamanin ka? Sige, mag-offering ka. Paano? Diba? Kasi sabi ng Bible, give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Diba? Kung walang binigay walang miracle. Naintindihan? We must follow His lead. Every miracle, takes a step. Diba? Kaya kailangan, naniniwala. Nalala niyo si Moses? Ano lang kailangan niya gawin? Ano lang kailangan niyang gawin? Hindi sinabi ng at nahati ang Red Sea. May ginawa si Moses. Ganun. Diba? Ella, naniniwala kang magkakabati kayo ni Andrea? Second step. Bigyan mo ng peace offering. Mga minsan, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, kailangan din ng deliverance ng mukha minsan kasi siyang
Hindi niya ako pinapanood. Amen! Amen. Take the... naniniwala kang dadami kaibigan mo, Gilbert? Sabi ni Lord, makipag-friend ka. Huwag ka dun sa sulok. Sulok ng sulok. Diba? So, makipag-friend ka. Amen! Amen. So, we must follow His lead. Sabi nga ng 2 Corinthians 6:1, and working together with Him, we also urge you not to receive the grace of God in vain. Ang sinalihitan dyan, ang ina-underline dyan, ay yung working together with Him. Ano ibig sabihin? Yung kailangan, gumawa ka rin. Diba? Sabi nga, God's miracles will open doors, but He won't push us through. Our obedience is key to seeing miracles happen. Lalong-lalo na nga daw, sabi nga ni Mark Hankins, kailangan kung nag-expect ka ng miracle, gumawa ka. Kasi faith is an act. Diba? Ang term, ang version niya ni Smith Wigglesworth, diba? Faith is an act. Faith is an act. Faith is an act. Yung pala, faith is an act. Kasi British siya masyado eh. Faith is an act. Faith is an act. Life hack. Diba? Yung pala, faith is an act. Diba? Ibig sabihin, kung may faith ka, kikilos ka. Amen? Kaya si Mark Hankins, mas tinindihan niya pa. Sabi ni Mark Hankins, if you want to move your mountain, move your mouth. Diba? Anong gagawin? Ano mo rin, di ba? Yung galawin mo yung bibig mo. Di ba? Yung mag-confession ka, mag-faith declaration ka, mag-praise ka. Kasi minsan, alam nyo, eto, makinig kayo maigi, heart to heart to. Minsan gusto natin, nag-expect tayo kay Lord. Di ba? Ng miracle, tama? Magsisimba tayo. Pero ang nangunguna sa atin, pagod. Tunganga. Problema. Di ba? Yung song leader, nagkakanda, pawis na. Let's worship the Lord. Come on, let's worship. Di ba? Iba, pawis na, ganun. Pero, ganun ka pa rin. Sige na, let make a shout of praise. Hallelujah. Hallelujah. Di ba? Kapag sumisigaw tayo, gumugulang mga kaaway. Praise the Lord. Praise the Lord. Di ba? Faith is an act. Faith is an act. Di ba? Ang pananampalataya, gumagawa. Di ba? Kaya may mababasa kayo. Sinabi ni Jesus, ayan, magaling ka na ha. Halika na. Ganto lumakad. 1, 2, folk dance pala. Di ba? Ganto lumakad. Hindi. Anong sinabi ng Panginoon? Rise up and walk. Kung naniniwala ka, bumangon ka, maglakad ka. Di ba? Hindi niya sinabi, halika na. Hindi niya binaby. O kung naniniwala ka, maglakad ka. Amen? Kaya si Benny Hinn, do you believe that God healed you? Di ba? Do what you've never, can do before. Di ba? Gawin mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. I can, di ba? Talagang yung mga may osteoporosis, mga rheumatism, di ba? Sige, gawin mo yung mga hindi mo nagagawa noon. Ang galing, di ba? Tapos doon na, nagpupuri na sa Diyos yung mga tao. Bakit? Kasi faith is an act. Amen? Amen. 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 Kaya, kung naniniwala ka, nag-graduate ka, i-ready mo na yung sarili mo. Magpaganda at magpapogi ka na, magpagupit ka na para sa graduation peak. Di ba? O kung naniniwala kang mapopromote ka later on, yung pananamit mo, yung parang promoted na. Hindi sa glory ha. Promoted na sa trabaho. Baka magbarong kasi ng ano eh. Ayan, di ba? Promoted sa trabaho. Dahil nga. Sarili kasi. Ayan, so, kailangan mag-ready na. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mag-ready ka na ma-bless. Mag-ready ka na mabago in Jesus' name. Okay, di ba? Kailangan ready tayo. Okay, tapos sunod naman, and kaya sabi, what does the Bible say about new beginnings? Ito, papaspasan na lang natin. Ano ang mga sinasabi ng Bible when it comes sa new beginnings? So, Lament 3:22-24, dyan tayo makaka-assure na si Lord, He is a God
the God of new beginning. Kasi sabi nga, through the Lord's mercies, we are not consumed. Because His compassions fail not, they are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi nyo nga, new. Yan. Kaya kada araw, may bagong ginagawa ang Panginoon. Again, sabi nga, araw-araw may miracle. Tanong lang kung nakatingin ba tayo dun sa miracle na yon. Minsan, di ba, may mga pagkakataon, masyado tayo makareklamo. Di ba? Ano ba naman yan? Traffic. Hindi ka ba thankful na may pangsakay ka dyan? Di ba? Yung iba naglalakad, pero ikaw nasa jeep. Di ba? Ikaw tong nasa jeep, ikaw tong reklamo ng reklamo. Di ba? Yung naglalakad, walang karekla-reklamo. Di ba? Parang dun pa lang, may blessing na. Di ba? Naintindihan? Di ba naman tong ulam na to, araw-araw na lang, lechon. Wow, lechon. Di ba? Buti nga may lechon, di ba? Ano ka pa? Reklamo ka pa dyan. Di ba? Kaya dapat tatandaan natin, lagi kang nakatingin sa miracle. Di ba? Yung kasama mo, di ba? Yung asawa mo ngayon, miracle, gumising yan. And ikaw din, miracle na gumising ka. Amen? Miracle na nung pagganon mo, may tubig. Miracle na pagganon mo, may kuryente. Di ba? Daming mga lugar, walang kuryente, walang tubig. Kaya lahat yan, miracle. Intindihan? Kaya nga, di ba, yung mga tao dito sa church, talagang na-appreciate nila tuloy ang tubig kasi nakailang araw walang tubig dito sa church. Di ba? Pero salamat sa Panginoon kasi araw-araw, we can be grateful and thankful kasi araw-araw may miracle. New every morning. Di ba? Great is your faithfulness. And ano-ano yung mga dapat nating isaalang-alang. Yan, pasensya na kayo sa boses ko. Ayan, so para magkaroon ng new beginning. Number 1, accept Christ as the King of your life for new beginning. Yan, so dapat pala para magkaroon ng bagong simula, tanggapin po natin si Jesus. Kasi hindi tayo pwedeng magkaroon ng bagong buhay kung wala si Jesus. Kaya yan ang dahilan bakit may mga tao pilit nilang tinatanggal ang sigarilyo, ang paglalasing sa buhay nila, pero di nila kaya. Ano sa si Jesus. Pero ang galing no, bakit? Kasi once na si Jesus ay pumasok na sa'yo, meron ng tutulong sa'yo na na wag nang magsigarilyo, wag nang maglasing, di ba? Kasi si Jesus, He is the God of new beginning. Kaya kanyang baguhin. Okay? So, basahin nyo na lang yung verse. Kung nagta-take note kayo, 2 Corinthians 5:17. Next naman, know how perseverance plays a role in your new beginning. Ito naman, sabihin nyo nga, perseverance. Pag sinabing perseverance, ito yung hindi susuko. Tama? Hindi mandulupaypay. Hindi magsasawa. Di ba? Pag perseverance, ito yung tuloy-tuloy. Kaya naman, kung gusto mong na magbago ang buhay mo, dapat tuloy-tuloy ka. Tuloy-tuloy na maniwala, tuloy-tuloy na maging masigasig. Di ba? Hindi pwedeng, naniniwala ako, aasenso ko. Di ba? Ngayon pa lang, ayoko na, na ako. Pwede ba yun? Kung naniniwala ka na pagpapalain ka ng Diyos, tuloy-tuloy. Di ba? Tuloy-tuloy ang aral, tuloy-tuloy ang saliksik sa Bible. Naniniwala ka na lalalim ka, tuloy-tuloy. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Hindi pwedeng hihinto. Di ba? Kaya parang nung nakaraan nga, yung parang, ito minsan ko lang naman to sabihin, nung nakaraan, parang nagpe-pray ako regarding sa music team. Ngayon, parang minsan kasi talagang yung parang nawawala ng tutugtog kahit nga kanina eh. Parang nagsa-Sunday school kami, a cappella. Parang minsan kasi yung parang halimbawa, lalo pag nagiging working na, kaya makinig kayong mga working, parang minsan, yung parang pagka inatake ka ng pagod, gusto mo na lang talaga na huminto. Yung parang ayaw mo nang gawin na lang yung parang gagawin mo. Yung parang tinawag ka ng Panginoon para dyan, commitment mo yon. Pero dahil pagod ka, parang minsan may nararamdaman ka sa katawan mo, yung parang ayaw mo na tumuloy. Pero kaya nga nung nakaraan, kinachat ko si Miko na praise God sa buhay mo kasi yun nga, parang may anak siya, mayroon na siyang asawa, pero tuloy-tuloy, di ba? Nagpe-prayer meeting, tapos natugtog, di ba? Ganon din every Sunday. Parang may mga ganon sa atin na kailangan nating ma-challenge sa iba. Diba? Halimbawa, minsan, yung kunwari nga sa OPM, kung usapang pagod lang din, nung Friday talaga, napagod kami ni Ate Mer kasi
First time ko lang naman siyang i-date sa MOA. Nag-MOA kami for the first time in our life. Di ba? Parang ganon. Eh di kasi pagdating dyan sa Ayala Mall, wala pa lang sakayan doon ng van. Ngayon, di ko alam kasi. Eh di, syempre, akala niya magbaban kami. Sabi ko, ang sakayan daw sa BTX pala. Eh di, lakad kami. Eh naka-jacket kami parehas. Lakad. Pagdating pa lang sa Ayala Mall, parang pagod na kami. Parang ganon. Tapos yun, eh di, to make the long story short, wala kami nakita, ganyan na sakayan. Tsaka hindi kami marunong. Tapos yun nga, nag-decide kami, balik tayo Ayala Mall. Kaya ako napindot yung sa putatan, sa music team, panay balon-balon yun, balon. Kasi tense na tense ako noon. Kasi kukunin ko yung motor, tapos wala pa yung card. Sabi ko lang, yung parking card, ganyan. Tapos yun, tapos yun, pagka punta namin doon, ay di punta kami, nag-Google Map na lang ako, punta kami sa MOA. Tapos yun, we enjoy. Date kami, tingin-tingin. Pero picture-picture, ganyan. Pero, edi, parang to make the long story short, pagod. Pero nasa OPM pa rin kami nung Friday. Di ba? Kaya minsan may mga ganun tayo, yung kunwari, 1 week ka lang papagurin ng boss mo, parang suko ka na agad. Di ba? Yung parang ayaw mo na maglingkod. Parang di ka na, iba na lang maglingkod. Pero, di ba? Kaya sabi ko nga kay Miko, gaano ka nakatagal Sabi niya, 10 years ko nang ginagawa to, pastor, na ang layo ng dinadrive ko. Di ba? Papunta ganyan. Pero tuloy ang paglilingkod. Walang humihinto, di ba? Kumbaga parang sa part ko, yun yung kailangan nating gawin, na huwag tayo sumuko. Di ba? Huwag tayong, yung parang depende na sa mga nararamdaman. At minsan, may gift kasi si Lord na nasusurprise ka. Yung kung kailan mo challenge yung sarili mo na ang sakit ng ulo ko pero magpe-prayer meeting ako. Gulat ka, gumaling ka, nawala sakit ng ulo mo kasi naranasan mo yung presensya ni Lord. Di ba? Minsan, yung kunwari nag-decision ka na may nararamdaman ako pero attend pa rin ako. Gulat ka kasi after ng gawain, wala ka nang maramdaman. Di ba? Galing ka na. Di ba? Kasi may mga surprising ways si Lord ng pagpapala. Basta't maniwala ka, tsaka basta't gawin mo yung part mo. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mas lalo tayong magsipag kay Lord. Kasi kaya naman. Again, kung may paraan, ay may gusto, ay kung kailangan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, di ba? So, kaya yon, perseverance. Kasi yun nga yung natin eh. Kaya minsan, may mga gusto ko, sige, mag-decide ka na, hanggang 10 years ka na lang ba? Diba? Kasi ako, decided ako, magpapastor ako hanggang rapture. Pero kung ikaw, kung hanggang kinuha mo lang yung award mo, diba, ng pang 10 years, tapos suko ka na, ay, hindi kami ganun. Alam namin yung Bible na dapat, hindi sumusuko, diba, na maglingkod sa Panginoon. Hanggang rapture, maglilingkod. Amen? Natatawa lang kami yung mag-asawa kasi nung pagpunta namin sa MOA, pagod na pagod kami. sa isip-isip niya, bakit ba din ginawa to nung bata-bata pa tayo? Kala mo tanda na. Diba? Pero yun nga, basta anumang pagod, anumang mga nararanasan natin, tuloy lang. Diba? Sabi mo sa katabi mo, akbayan mo yung katabi mo, sabi mo, tuloy lang. Diba? Tuloy lang. And then sunod, see how seasons bring fresh starts and new beginnings. Diba? Na bawat season kasi, may simula yan. Bawat mga pagsibol, laging may mga simula yan. Kaya dapat tanggapin mo na. Di ba? Na ito, may bagong lalong-lalo na sa mga working natin, hindi talaga same na noon. Lalong-lalo na yung mga may anak, may asawa, kailangan na nilang tanggapin na new season na ito ng buhay nila, new beginning. Kaya dapat magtanong ng wisdom, Lord, anong gagawin ko? Minsan, may mga bago kayong trabaho, o kaya naman bagong estado, college na kayo. Ngayon, dapat itanggapin nyo yun na may bagong gagawin si Lord. Lagi tayo naka-look forward, hindi tayo backward. Diba? Kaya, ang pinakamagandang anniversary natin, hindi yung nasa cinema, yung next year. Amen? Kasi gano'n ang attitude, na ang laging pinakamaganda yung susunod. Amen? Kasi laging may gagawin si Lord. Okay, next naman, know that the God of beginnings is the provider for all. Mag-amen kayo dyan. Diba? Na kapag nagsimula ka daw, magpa-provide pa rin si Lord. Kasi kung siya ang God of new beginning,
siya ang magpo-provide ng lahat. Kung kailangan mo ng ganito, siya magbibigay. Kung kailangan mo ng pang tuition, diyan ka talaga mag-aaral kasi diyan ka nililid ni Lord, siya bahala sa tuition mo. Siya bahala sa baon mo. 'Di ba? Yung mga bills, dumadating 'yan, 'di ba? Pero siya ang bahala, 'di ba? God will provide. Nalulungkot lang ako sa Facebook ngayon kasi ginagawang memes, tsaka ginagawang joke yung God will provide. Yung parang inaano nila na hindi totoo. Pero tayo, na mga Kristiyano, we have seen it, di ba? Naniniwala tayo dyan kasi tayo nakita natin. God provides, di ba? God will provide. Okay, next naman, believe in the ending, forget about your past, move a new beginning. Kalimutan mo na yung nakaraan mo para makapagbago ka na. Ang pinakakalaban talaga ng new beginning, yung past ka ng past. Di ba? Kung nagsorryhan na kayo, past na yon. New beginning na, bagong friendship na tayo. Diba? Bagong relationship na ulit. Huwag nang balikan ng dati pa. Diba? Dati nga, ganyan ka. Dati, ganyan. Dati na yun eh. Past is past. Sabi mo nga sa sarili mo, past is past. Kaya huwag mo nang uungkatin. Kahit sa mag-asawa, pag may bago kayong pag-awayan, yun ang bago. Diba? Pag-awayan nyo yung tinapa o kaya daing. Pero yung kahapon pang ulam, huwag nyo nang pag-awayan yung kahapon pa yun. Amen? Bago to. Bago, kaya dapat yun ang harapin natin. Amen po? And minsan, madalas, kapag mahirap magpatawad, kasi overthink yan. Diba? O, nag-overthink na ganun. Ang daming iniisip. Diba? May picture sila. Siguro, ako yung pinag-usapan. Ganyan. Nakita ko, nag-my day sila. Siguro, ako yung ganyan-ganyan. Ayan, overthink ang tawag dyan. Diba? Kaya, pag past is past, na hingi na ng tawad, yan. So, mag-move on. Next naman, believe in the ending for a new beginning. Yan, natapos na ang lahat, na tinapos na ang Panginoon. Diba? Yun nga yung tinatestimony ko sa men's small group. Dati, yun ang hirap paniwalaan, na pinatawad na ako ng Diyos. Nilinis na ako ng Diyos. Diba? Minsan noon, lalong-lalo na hindi pa natin alam yung Bible, ang hirap maniwala, diba? Sasagutin kaya ni Lord yung prayer ko? Eh kasi, nakatingin ka pa sa sarili mo. Nakatingin ka pa sa nakaraan mo. Nakatingin ka pa sa mga bagay na ginawa mo. Pero pag nakatingin ka kay Jesus, na He is the righteousness of God, we are the righteousness of God in Christ, diba? So, kaya mong matanggap yun. Kaya mong isapamuhay. And last na lang, trust God works to give you new beginnings, di ba? Na si Lord ang bahala. Magbibigay siya ng mga bagong simulain, di ba? And sino-sino yung mga example ng new beginnings in the Bible? Si Joseph, Israel, King David, si Saul, tsaka si Paul. Pero ang pinaka matindi, di ba? Supreme, kung iisipin natin yung patungkol sa new beginning, ay walang iba kundi si Jesus. And sa pag tinanggap mo si Jesus, ito yung mga matatanggap mo. Una ay brand new relationship. Next na natin. Pangalawa, another citizenship. Diba? Iba na ang iyong nationality or citizenship. Taga-langit ka na. Next naman, new household. Diba? Kabilang ka na sa family of God. And also, new future. Sabi nyo nga, new future. Kaya halimbawa, sinasabihan ka lagi ng pamilya mo o sino man, asawa. Ikaw, bata ka, wala kang mararating. Grade 3 ka pa lang nun. Sinasabi na yun sa'yo. Pero kung tinanggap mo si Jesus, meron ka ng brand new future. Kaya ire-rebuke mo yun. Ika-cancel mo yun. Hindi. Maganda future ko. Diba? Sasabihin, ikaw wala kang kahihinatnan. Hindi. Maganda future ko. Diba? Kasi binigay na ni Jesus. And last, fresh journey. Okay? Amen? Kaya sino dito masaya kapag si Lord ay God of new beginning? Amen? Taas kamay. Diba? At sino dito naniniwala na bibigyan tayo ng Diyos ng bagong simula? Taas kamay at iwagayway. Diba? Pero alam nyo, nakita ko si Martin Luther, may sinabi siya. Sabi niya lang dito, ito yung iiwan ko sa inyo. Sabi niya dito, the beginning of salvation is the recognition of sin. Ulit, the beginning of salvation is the recognition of sin. Anong ibig sabihin nun? Anong pinaparating doon? Na maliligtas ka once na i-recognize mo na sino?
si Jesus na makasalanan ka. At si Jesus ay kaya kang iligtas. Naintindihan? Kaya every time na inaamin mo sa sarili mo na kailangan mo to, na nagkulang ka sa Panginoon, 'di ba? Doon na nagkakaroon ng bagong simula.